Magandang umaga na naman sa inyong lahat. So bago tayo magpapatuloy sa ating pagtrabaho o pag-share sa aking mga bonsai, may isi-share naman ako sa inyo. Di ba ang tawag kung mag-alaga tayo ng baboy ay babuyan? Sa English is piggery. Kung mayroon silang piggery, mayroon din kaming dugiri. Pakita ko sa inyo ang aming dugiri. Puntahan natin. Ito ang aming dugiri. So, sa pag-alaga ng baboy pigiri, nag-aalaga ni kami ng iro, kaya tinatawag itong dugiri. So, ito yung mga aso na inalagaan namin. Yan. Butsoy. Ito si Butsoy. Ito ang pinakamalaki sa lahat. So, minsan tumakas siya sa halwa. So, lahat ito sila ay mga chitso. So, ngayon, ang ipakita ko naman sa inyo is ang aming namang alaga na manok. So, tawagin natin na chickenry. So, puntahan natin. So, dito namang banda ang aming chickenry. So, marami kaming mga manok dito na inaalagaan, kaya tinawag ko itong na chickenry. Tignan ninyo. So, ito ang mga inaalagaan namin mga manok dito sa aming chickenry. Yan. So, may hindi na mapasok sa cage, kaya dito sa labas linagay. At saka may iba pa kaming uri na manok na naka-special cage. Itong dalawa dito sa cage. At saka yung dalawa sa baba, Selkie chicken. So, punta naman tayo sa aming cattery. Kasi nag-alaga din kami ng pusa. So, tawag namin doon is cattery. So, dito namang banda, ito naman ang aming nakalagay ang aming cattery. So, nag-alaga din kami ng mga klase-klase na mga pusa. So, tinatawag ko ito na cattery. So, tignan ninyo. So, ito si Kronos. Si Kronos ay isang half Russian breed. At ito naman si Snow, isa siyang Persian Agura. Siyempre, yung itim, ka-opera lang niya dati sa Athena. So, galing siya sa Argentina. Ito naman si Malkoy, galing ng China. So, iba-ibang klase ang inaalagaan namin dito sa aming cattery. So, ngayon, punta na tayo sa bonsai para magsimula na ako mag-share sa aking bonsai or bonsai materials. So, nandito na tayo. So, ang topic natin ngayon, ang tanong is, bakit mahal ang bonsai? So, maraming nagtatanong sa akin, bakit mahal ang bonsai? So, isa-isahin natin pero hindi masali lahat. Sinabi ko na. So, ito, una is, pag-start pa lang ng bonsai is kukuha ka ng seedlings. Tapos, pabuhayin mo, like tulad nito. So, hindi ko ito marketed ito. This is a Microcarpa bonsai materials. So, hintayin mo, ngayon nag-ulan, so hindi natin ito ma-wire. So, just demo na lang. So, hintayin mo matuyo itong soil. Kasi parang hindi masyadong brittle itong puno. So, since malaki itong puno, there's a possibility na mag-crack ito. So, after that, hindi ko ma-wire kasi basa ang pot. So, i-wire mo ito. Then, ikaw na ang mag-decide kung anong forma ang ipoporma mo. So, after that, so since imagination na lang, na-wire natin ito, so naka-decide na tayo kung anong forma. So, with the aluminum wire, una is aluminum wire is not so cheap, it is expensive ng kaunti. Then, also, I continue the water is every day. These materials will consume around 2 pesos of water every day. So, that is times 365 days, then multiply. So, yun ang magagastos mo sa paggawa ng bonsai. So, ngayon, tapos na tayo. After that, for how many months na na-wire na ninyo, ito pa ang itsura ng iyong bonsai materials. So, may marami pang changes nito. Pwede pa itong baguhin ang forma kasi parang kulang pa siya ng mga branches kung saan ka gusto. Tapos, lagi mo itong i-maintain like putting fertilizer,
tapos removing the some weeds. Yan. Then after that, napuno na siya. So dito na. So napurma na. So this is supposed to be windsweep. So may namatay nga sanga. So another problem na naman yan. So after that, naglulubunan yung wire, i-rewire again. So another effort of working. So after that, for how many years or how many months, ito na ang itsura niya. So ito na ang itsura sa inyong bonsai. But it takes how many years bago makarating nito nga forma. Pero ito, kahit malaki na siya ng kaunti itong base niya, hindi pa ito tapos. May marami pang wire nga naiwan. So kailangan pa ito na siguro mga additional 3 years to 4 years. Kaya ito maganap na isang totoong bonsai or really tapos na bonsai. So bakit yung tanong, bakit mahal ang bonsai? So yun ang in-explain ko. So sa mga expert, may iba pa silang idadagdag na explanation. Itong sa akin is for amateur lamang kasi hindi man ako professional bonsai maker. So just sharing lang kung anong natutunan ko about bonsai making. So for this morning, medyo magpasalamat ako, humihinto yung ulan dahil sa masama na panahon kaya natigil yung ulan. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo about my bonsai at saka kasagutan sa nagtatanong sa akin bakit mahal ang bonsai. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning. I hope you. Bye-bye.